Mahigit 70 buto na ang hawak ng forensic group ng Philippine National Police na nakuha mula sa Taal Lake sa gitna ng paghahanap sa mga nawawalang sabungero. Mahabang proseso para ang pagdaraanan ng mga ito bago makumpara sa DNA sample mula sa mga kamag-anak ng mga nawawalang sabungero. May unang balita si Ian Cruz. Ibinabana sa Taal Lake ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang Remotely Operated Vehicle o ROV. Matingkad na dilaw ang kulay ng ROV pero ilang talampakan pa lang, halos hindi na ito makita. Matapos ang ilang adjustment, tuluyan ng pumailalim ang ROV para simulan ang evaluation at assessment dive. Ayon sa PCG, gusto nilang matiyak kung gaano kaepektibo ang ROV sa kondisyon ng Taal Lake na lubhang maburak. Dahil gumagamit ito ng maliliit na thrusters, madaling mabulabog ang burak na posibleng lalong magpalabo sa tubig. Nakatatlong dive ang ROV sa kabila ng pagsama ng panahon. Ang ROV na ito kayang sumisid hanggang 1,000 talampakan o singtaas ng Eiffel Tower sa France at pwedeng tumagal ng ilang oras sa ilalim ng tubig. Inaasahang makatutulong sa paghahanap sa mga nawawalang sabungero. 4 na team ng forensic group ng PNP ang nakabantay sa Taal Lake. Mananatili raw sila roon hanggat kailangan dahil sa kanila nililipat ang responsibilidad sa mga nare-recover na ebidensya sa oras na maiahon ng PCG. Kaya nga methodical yung ginagawa namin, systematic, at naka-record po lahat, video, saka sinusulat o nire-record po lahat ng aming mga forensic teams. Hawak na ng forensic group ng PNP sa Camp Crame ang mahigit 70 buto mula sa Taal Lake. Isa sa mga buto ay may habang 8 pulgada. Sa itsura at istruktura, ipinapalagay ng PNP forensic group na buto ito mula sa balakang ng isang tao. Hip bone po. Bakit po nasabing hip bone? Kasi andun yung mga structures na qualify na hip bone, andun yung iliac crest niya, andun yung obturator foramen na indicate na nasa part na siya talaga ng hip bone. Posible rin anyang mula sa isang tao lang ang na-turn over ng mga buto. Ang itsura niya, parang it can appear that it belong to one person kasi may dalawang hip bone, tapos andun yung sacral bone niya, tapos meron ding lumbar bone. Possible na isa. Mahaba pa ang proseso na pagdaraanan ng mga buto bago makuhanan ng DNA profile. Sa ngayon ay pinatutuyo muna ito lalo't matagal na nababad sa Taal Lake. Sa machine po na yan, i-extract yung DNA mula dun sa buto na nakuha nga po doon sa Taal Lake. At pag nakuha na yung DNA, dito naman po yan dadalhin sa laboratory na ito. Nandyan po ang genetic analyzer. Yan po ang maglalabas ng iba't ibang impormasyon na galing doon sa buto. Yan naman pong impormasyon na makukuha sa buto ay i-cross-match doon sa mga impormasyon na nakuha naman sa mga kaanak ng biktima. Hamon din sa pagkuha ng DNA ang pagkababad sa tubig na may sulfur dahil sa pagputok ng bulkan. May chance naman po, makakakuha pa rin po kami. Regardless po, ang pangako po namin is we will do our best po para makapag-generate kami ng DNA profile. Total nila, buong katawan ay may mahuhugot na DNA. Hindi katulad ng fingerprint, dito lang po sa mga daliri o sa DNA, lahat po yan yung Pati na katawan ng tao, practically. pati libag mo, pati May DNA yan. Kaya, sa skin. Sa ngayon, 18 kaanak ng mga nawawalang sabungero ang nakuhanan ng DNA para ikumpara sa DNA sa mga buto. Emosyonal ang ilan sa kanila mula ng kuhanan ng DNA sample. Naisip ko po yung kung totoong ginawa nung hirap na pinagdaanan ng anak ko. Sabi po namin sa isa't isa, isa lang na may magmat sa amin. Kahit hindi po ako, kahit hindi po siya. Basta isa lang po sa amin. Hustisya na po talaga yun eh. Kasi ibig sabihin po nun, lahat ng sinabi ni Totoy, totoo. Sa Kamara, may inihain ng resolusyon para imbestigahan ang kaso ng missing sabungeros. Nakasaad din sa resolusyon ang pagbuhay sa Quadcom na binuo noong 19th Congress para pangunahan ang investigasyon. Ito ang unang balita. Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.